Welcome back. After several months, no, nakapag-start rin ng podcast, no? Ilang months pa tayo natigil? 3 Podcast. to 4 ata eh. 4 months na. 4 months na ba? Huling podcast namin ng ano pa eh, April pa yon. Pero we are here again. Tuloy-tuloy lang kahit walang naniniwala. Ito walang naniniwala. Pang reels lang namin. Pero dalawa lang kami ngayon kasi yung iba namin ka-member mga busy sa ano eh. Busy na mga. Yung nakarang ano, mga hindi pa kayo ano na, employed na eh. Wala mo employed, puro unemployed pa lahat. Pero ngayon may ano, kanya-kanya ng oras. Tapos ngayon, nakapagsingit rin ng ano, konting oras. Pero ano, pwede sana tayo marami. Kaso nga lang, hindi kaya sa motor eh. Wala pa kasi kami mga tag-isang motor eh. Soon. Wala pang kotse. Soon. Ano yun? Kasi nasa ano kami ngayon, ibang lugar. Hindi na kami dun sa may ano namin. Doon lang sa lugar namin. Nasa malayo kami ngayon. Kung doon lang kami ngayon, kailangan namin mag-podcast sa iba't ibang lugar eh. Kailangan namin i-embrace yung ibang ano, nature na ano. Pwede yung Iba-ibang spot. Kung maganda. Diba? Eto. Pero saan ba tayo ngayon? Nasa ba tayo ngayon? Sa UP Diliman. Ayun, nasa UP Diliman kami, no? Ito yung ano, number 1 school of the Philippines. Number 1 school. Ang ganda ng spot. Ang ganda ng ano rito. Open sila sa public, tapos maganda yung ano. Mga spot nila. Tsaka kung gusto mo talaga mag-relax, pwede rito. Hindi man overlooking, pero yung puno, tsaka yung mga damo, maganda yung ambience. mare-relax ka talaga. Maganda yung ambience dito, pero ito, sinusulit na yung bawat sandali na ano, hindi pa busy kasi maganda naman talaga yung ano dito. Maganda yung kapaligiran. Saka ano, ang maganda dito, open sa public. Pwede ka mag-jogging dyan, pwede ka kumain kayo doon, no? Sa ano, tiyangge-tiyangge. May mga street food din dito, solid. Saka yung pinakamasarap dito sa kanila yung ano, pancit canton, may paluto sila eh. So, kung gusto mo rin makahanap ng jowa, baka pwede rito. Oo, pwede. Maraming chicks dito. Ay, yun lang. Pero ngayon, hindi namin nahanap yan eh. Spot hanap namin eh. Sabat talaga, tapos ano, kung saan yung pinakamagandang magpwestuhan. Pero, sa kapaligiran namin, maraming magjowa. Pero, pakialam namin. Puro couple dito. Tingin ka sa kanan, tingin ka sa kaliwa. Puro couple dito eh. Pero, sige start na tayo. Anong balita sa Bol? Anong kaganapan? Yung mga, after, yung last podcast natin, ano eh, pag-graduate pa lang ata ako nun eh. Tapos ngayong graduate na ako, nag-stop ako. Nag-stop muna ako ng, siguro 1 year siguro mag-stop ako para makapag-ipon. Sa pang-tuition ko ba? Kasi hindi rin kaya i-provide ng ano eh, family ko eh. Kaya ako na lang magpo-provide sa sarili ko. Nagtatrabaho ako ngayon. Yun. Ano ba mo ngayon? Trabaho mo ngayon? Assistant cook ako sa Paris Point. Ayun, Assistant cook. Dati ko pa naman trabaho yun, and yung nag-ano kasi ako yung nag-working student ako doon, tapos na-stop ako nung nag-aaral ako senior high school kasi busy na eh. Hindi na kaya schedule. Tapos ngayon bumalik ako kasi kailangan ko ng pera eh. Kailangan ko mag-ipon. Yun, ayun. Sana parang hirap na yung ano, sabayan ng school sa ano, trabaho. Pero kaya naman kung may vision ka talaga sa buhay. Kung may gusto ka, walang mahirap, lahat kaya. Saka ano, bata ka pa naman eh. Habang bata magsipag, para paglaki pagod. Kaya yan, bata ba, pero pag umadad ka na ng 40s, hirap na yan. Ikaw ba, Per? Ano yung status mo yan? Wala, tuloy-tuloy lang sa school. Eto. Online ka, diba? Online? Nag-ano pa ng mga bagay na pwedeng pag-aralan online kasi pag IT student ka, kailangan puro online yung ano mo eh. Yung pinagkakabalaan ko, yan. Aral, babantay ako ng tindahan sa umaga, tapos pag hapon na yan, may jogging ako. Exercise, workout, yan. Gym, jogging, anong pwede. Kasi health is wealth eh. Yun talaga eh. Pero, yun lang, parang katulad ng nakaraan. Pero ngayon mas disiplinado ako kasi dati kasi parang nagbabase lang ako sa emosyon ko. Kunyari, mag-jogging lang ako pag malungkot ako. Nakita ko yung Ayun yung ginagawa mong stress reliever. Parang ngayon, nakita ko yung crush ko. Ngayon, may kasama may kasama. Uy, gago. Uy, jogging ako mahaba. Papapagod na lang ako kasi isipin kita. Para mabilis ako makatulog. Kasi pag di ka pagod, mag-overthink ka lang sa kanya eh. Mas maganda yun. Mas maganda yun kaysa naman magpakalasing ka pa. Mas maganda yun. Mga chemical para
Mas maganda yun, pero dati kasi tangina kalbo ba, medyo kalbo pa ako nung nakarampon kasi ngayon, medyo mahaba na ulit yung buhok ko. Nung panahon kasi na yun, medyo tangina yan. Mahaba sa pangit kwento, pero maganda naman kung kwento, pero privacy na yan. Saka masaya na yung mga taong dumaan sa akin. Ewan ko lang kung masaya pa ako ngayon. Mukhang hindi pero sige, tuloy natin. May ba dyan? May topic ka ba dyan? Sa mo? Sa'yo mo na. Wala ako to eh. Wala? Ikaw na lang muna. Okay, hanap tayo ng sa... Topic ko, mga naririnig ko lang sa online. Hanap tayo ng na magandang... Dami yung sinulat dito na sa na to, 20 na to, pero hanap lang tayo ng Mga pasok. Ang pasok sa Hirap din kasi mag-isip ng topic eh, no? Kaya guys, kung may suggestion ngayong topic, huwag na kayong mag-iya. Sasagutin namin yan kung kaya. Yan lang, hanap lang ang maganda. Dorito nung lamig. Medyo mahangin-hangin dito eh. Ay, inumin na nga harana pero. Putang ina. Paano? Hindi, nagko-content kasi yung mga pero by the way, hayaan mo sila. Hindi nagko-content niyan sa Pero huwag nyo kami lalapitan na-estorbo kayo. Yan, umalis. Kala ko lalapit sa atin eh. Dayan, Paparahin tayo eh. Pero sa tingin mo ba, Paul, may positive effect ba yung pagiging mahihain? Positive. Meron naman. Meron naman. Sa Pero tingin mo may advantage and disadvantage din kasi yun eh. Pero ano yung sa tingin mo advantage ng pagiging mahihain? Advantage nun, parang may confident ka sa sarili mo. Kunyari, kailangan Ayun mo. nga tangin yan. Kailangan mo. Mayayain ba? Di ba pag mahihain, wala kang confident. Pag mayayain ka kasi parang nahihirapan kang lumapit sa tao or sa sa mga bagay-bagay. Parang natatakot ka sa mga bagay na gusto mong itanong. Ay, okay. Ano ba yun? Ha? Oo. Pero tayo nadidistract ako sa mga tao. Yeah. Kaya yun. Tayo crush ba ako na ito? Ang daming chicks tol. Hindi yun. Ang inang yun. Professional tayo dito. Putang ina mo. Gusto natin dito. Wala kayo dyan. Wala kaming pakialam sa inyo. Taga-UV ka. Okay, papalapit na sila guys. Ay, nang yun. Sige. Ay guys. Ano yung sabi mo? Yung sa pagiging mayayain, yung May ba? Hindi, may advantage ba yung mga mayayain? May ba sila? May positive effects ba? Kung mahihain? mayayain. Kasi hindi ako mayayain eh, pero try ko sagutin. Siguro yung mga positive effect na mayayain, parang, di ba nahihiya ka? Parang ikaw na yung lalapitan ng gusto mong tanungin kasi parang yung ayaw mong sabihin, di mo kayang sabihin, parang ibang tao na yung magsasabi sa tao na, nahihiya to sa'yo, may sasabihin ata. Parang ganun. Gets. Pero, maganda rin naman yan. Pero, ewan ko lang. Maganda naman siya kung pero kailangan mo siya practicein na kailangan dapat ikaw yung mag-approach Pero dapat kasi yung hiya mo, nakadepende lang. Mas marami talaga yung confident. confidence. Parang, Well, may, pangit naman talaga maging mahihain. Pinaano ko lang. Pinalawa ko lang. Pero sa tingin mo, advantage ng mga mahihain. Ako kasi mahihain ako personally talaga Pero pag nagkaroon ako ng energy, mas makapal pa yung mga ako sa sa makapal yung mukha yung mga di kayang gawin. Mga hindi kayang gawin may mga confident. Siguro yung yung advantage sa akin ng pagiging mahihain. May mas respeto sila sa mga kausap nila sa mga tao. Oo. Mas kasi nahiya sila magbara-bara ng salita. Parang pinag-iisipan muna nila kung yung sabihin nila. Tinitimbang nila maigi bago sabihin. Pinag-iisipan mo nila kasi pag nahiya ka, may mas respeto ka sa kausap mo. Parang mas malumanay ka magsalita, mas iniisip mo yung words by words na sabihin mo kaysa naman sa confident ka nga, di ba? Tapos ang pangit mo na mag-uusap, padalos-dalos. Yun yung disadvantage ng pagiging mahihain. Pero nakadepende talaga yun sa tao. Kung you can talk professionally, syempre kailangan
may respeto ka, medyo nahiya ka. Pero pag yung mga kaklose mo lang na kaibigan mo, bahala kayo kung anong pag-usapan nyo. Kahit Paano kayo kapastusan ba mag-usap? yan. Next topic, ano po ba? Sa ngayon, sa estado mo ngayon, deserve mo na ba na magkaroon ng girlfriend? As of now, hindi. Hindi ba? Bakit? Wala, to be honest, hindi, parang may kulang pa rin sa akin. Yan, no? Hindi ko pa nakikita yung ano sa sarili ko. Marami pa akong hinahanap at hindi naman sa ayaw magjowa. Pwede naman pero tingin ko kailangan ko muna maging mentality stable and financially stable. Tsaka na yan. Yeah. Pero ngayon, kaya mo naman siguro magka-girlfriend na ng mabilisan. As of now, hindi ko alam eh. Pero hindi talaga ako nag-girlfriend na Ano talaga? mabilisan. Gusto ko talaga pang long term. Long term. Yan sa akin naman Ikaw ba? Hindi ko deserve magkaroon ng girlfriend ngayon. Kahit rin ako. Kasi well, kaya naman. Yung bibiglain mo, pwede ka mag-girlfriend Kasi biglaan. pag biglaan, iba rin talaga yung impact eh. Bukas nga pwede, meron eh. Pero tangin naman, hindi ko deserve kasi pwedeng masaya ngayon, bukas hindi. Siya yung magiging kawawa eh. Pag Biglang nawala. Di ba? Bilis mo nga bilis nyo nga meron sa relasyon yan, di ba? Tapos bilis nyo rin mawala. Parang sa akin, di ko pa talaga muna deserve kasi siya yung kawawa kasi sarili ko, hindi ko pa na-improve masyado eh. Tapos paano pa kaya naghahanap ako ng ibang tao na kumbaga, kanyari mga nasa 15 to 18, mga nagjajawa na ganyan, mga lang yan eh. Mga tao yan. Parang dala lang ng Sweet talaga. Kapusukan. Kapusukan lang yan eh. Pero tayo bala kayo. Kung gusto talaga magjawa, bala yan. Kung saan kayo masaya, tol. Wala pong ibigil sa inyo. Pero technically ako, di ko pa talaga deserve kasi hindi ko pa maayos. Hindi ko pa naayos yung sarili ko. Pwede naman ako makipag-usap. Tapos salitan kami ng mga knowledge. Di ba? Maganda eh. Salitan lang kayo ng knowledge. Pero mas maganda yung pag mag-girlfriend ka, kilalanin mo muna. Magkilalan muna kayo bago kayo pumasok sa legal stage or para mas makilala nyo, hindi kayo may red flag pala to, may red flag ka pala. Parang ganun. Tsaka masabi mong mahal mo na rin yung tao kung kaya mo na magstay sa kanya kahit alam mo yung red flag sa kanya eh. Yung nagagawa mo yung di mo nakalang gagawin mo. Sa sobrang mahal mo siya, kasi kunyari, di ba, ikaw naliligaw ka pa lang, tapos di ba siya, lahat ng papakita mo sa kanya, maganda lang naman pangit. Wala namang naliligaw na gano'n na, kaya, low. Tapos pag tumagal lang 3 to 6 months, nakita nyo ng red flag sa isa't isa, tapos nag-stay pa rin kayo, yung tunay na pag-ibig, di ba? Mahal ka niyan, tol. Oo. Sana all. Kasi yung problema dyan, kung maghahanap Pero pa yung iba. kahit ganito tayo, gusto rin natin makahanap ng babaeng takot mawala tayo. Oo, tangin na sa inner self, our inner self. Minsan sabi natin, putang ina, di ko kailangan ng babae. Kailangan mo. Ang ina mo. Laksan mo ng tama mo. Sa talaga, biologically, kailangan talaga. Kastig, no? Sabihin, mag-gym ako, papaganda ko ng katawan para habol-habulin ako ng babae. Pangit ng ganung mindset. Kailangan, nag-aano ka rin. 50-50 kayo sa relasyon. Mahal ka niya, mahal mo siya. Ganyan. Hindi yung paras lang, mahal niyo lang yung tangina. Ano ba bang ibang topic ko dito? Ito medyo relatable kayo sa topic na to. Madali ka bang mapikon o paano mo yung nilalabanan? Yung pikon ko? Mabilis ka mapikon? Pag napipikon kasi ako hindi, minsan kasi pag pikon ka, pwede mo may control yun, pero pag sobra na yung pikon mo, parang napunta na sa galit, mahirap na rin control yun eh. Pero nakakapikon lang naman pag pag very offended, very offensive yung sinasabi sa'yo. Kunyari, parang personal na,
or below the belt na yung mga sinasabi sa'yo, minamalit ka na. Doon talaga nakakapikon. Pero, wag maging marahas. Yun. Lagay ko yung ano ni Malupito dyan, yung nakadila. Dapat kalmado Picture. lang. Ayun. Ako, mabilis ang mga ako talaga, nabibigyan ako, pero tangin, mabilis nawawala sa akin yung pikon ko, parang Mabilis mo lang yan, mabilis ko siya na-absorb. Pero ako talaga, pikunin talaga akong tao, na mabilis ako mag-react sa mga bagay-bagay. Yung kunyari, asarin mo ako, mabilis ako magre-react dyan. Pero paano ginagawa mo? Wag nabibigyan ka na, silent lang or nakikipagsagutan ka ba? Ako kasi, nang sasarcastic ako, pag kunyari, inasar mo ako, asarin ko na lang lalo sarili ko. Ayun lang yun. Kasi kunyari, nagpadala ka sa asar ng tao, tapos nag-react ka na na-asar ka, talo ka nun, di ba? Parang mas nakuha niya yung gusto niya na inisin ka Kasi gusto ko niyang i-trigger Oo. Pero kung inasar mo yung sarili mo, ibig sabihin, parang, ang lupit na itong taong parang hindi siya mahihain, parang ganun. Parang, mas nakakontrol niya yung sarili niya. Imbis na kasi kunyari may inaasar kang tao, yung ibang tao na nakapaligid sa'yo gusto mong patawanin Kailangan mo mang asar ng tao Ikaw, gagatungan mo na lang yung niya. sasabihin niya. Parang, Lahat kayo masaya. Pero may ganung trip kasi yung parang pero kung pwede ka man trip na pabiro, kung na talaga ng tao, kung magkakilala na kayo or magkaibigan na kayo. Yung asar na pabiro ba, yung hindi masyado nakaka-open. At saka sa akin pinipigilan ko rin yung pikon ko tapos makipag-away sa ibang tao. Ha? Sa mga pag-away. Oo, pinipigilan ko rin makipag-away sa ibang tao kasi tangin Wala naman papulot yan Pero depende pa rin No. Depende pa rin kung dahil sa sa magandang usapan yung mag-away niyo. Kunyari, suntukan kayo. Bahala kayo. Suntukan tayo, pumayag siya. Lang namang suntukin mo agad, di pa nga pumapayag. Pero ako yung kakasabi ko lang sa my day ko, yung sabi ko kung hindi lang kami kung hindi lang kami negosyante lahat, baka madalas rin ako makipag-away kasi tangina yan. Wala puro kami negosyante, sa tao kami kumukuha ng pera Hindi kami hindi kami empleyado parang dati kasi parang maliit pa lang nagbabantay na ako ng tindahan. Parang awkward sa akin pag bumili sa akin yung kaaway ko. Parang si JR dati nag-aasaran kami. JR may. Parang ayaw mo kausapin pero kailangan mong pagbilhin. Parang kailangan mong gawin mo trabaho mo. Kanyari tao ng tao kay JR dati nag-aasara kami sa labas tapos uwian na tapos kinabukasan magbabantay ng tindahan kasi inutusan siya ng mama niya. Wala naman tayong tindang bigas sa ibang tindahan, sa iba talaga kami. Sa akin siya bibili, di ba? Tanang awkward, di ba? Kaya mas maganda, may pagbati ka lang may pag-away. Pero mga kabataan namin yun Pero, okay. Ano ba yung iba? Question ko kasi 3 lang So, papangit pa. Dito na dyan, random na tayo. Random Wala rin naman isip na random pag nakapag kan man. Ito, parang babaguhin ko naman yung iba kong perspective sa na to. Mga tao doon. Di ba sa'yo pala, marami kang may mga kaibigan kang babae. Oo. Na parang panibagong topic. Na-topic na natin to pero ito panibagong phase naman. Okay lang ba talaga na sa lalaki merong kaibigang babae? Siguro okay lang naman kung yung kaibigan mo may pinagsamahan na kayo or tsaka kung wala ka rin karelasyon na babae. Yun, tama. Kasi okay lang rin sa girlfriend mo kunyari may karelasyon ka. Kung okay lang sa girlfriend mo na may best friend kang babae. Parang ganun kasi
pwede rin kasi magselos yung karelasyon mo. Pero kung wala ka namang karelasyon, pwede ka makipagkaibigan sa babae. Yun, tama naman oh. Pero ano, Ikaw, pero anong tingin mo? Pwede ba talagang yung lalaki pwede magkaroon ng kaibigang babae? di ba dati sa podcast sinasabi ko ano, Hindi. bawal ano, maibigan ng babae. Tangan, na-realize ko katagalan, tangan pwede pala. Tangan at saka ano, ako lang pala, pinag-iisip ko lang pala dati yan, nasa isip ko lang dati kasi, yung iniisip ko dati, tangan na sigma ako, pukin ng ina niyo, huwag yung ano, Di ba ilahin ng babae? Akala ko sa lalaki, pogi, pag walang ano, ay maangas pag walang Tropang babae. Yun pala, mas creepy yung lalaki pag walang tropang babae. Mas ano, parang iniisipin ng babae, ay ba't kayo walang kaibigang lalaki? Ba't kayo yung lalaki to walang kaibigang babae? Siguro ano siya, yung parang gusto niya kagad jawain. Parang ganun, diba? Ako ganun kasi ano, iniisip ko dati, pero hindi ako nag-iisip ng ganun. Parang para sa akin kasi ano, dati pag wala akong kaibigan babae, parang maangas ako. Parang sinasabi ko lang pala yun para ano, magkagusto yung ibang babae sa akin. Nang yan. Parang ginagawa kong status yun, oy, tangina mo, wala akong kaibigang babae, tangina maangas to. Pero ngayon Para isipin ng ibang babae na nakarinig, ay, dito lapitin ng babae, wala tong girl best friend. no, yun. Wala akong gaagaw. Ngayon kasi, yung dati kasi, wala naman talaga akong girl best friend, wala akong kinakausap eh. Hanggang ngayon naman, pero wala pa rin akong kinakausap na ano ngayon, babae na niligawan, wala. Pero ngayon, binago ko yung perspective ko, yung ano, kailangan pala, ano, makipag-socialize ka sa mga mas maraming babae para, ano, mas lalo mong maahasa yung, ano mo, confidence mo. Kasi tanginang yan, pag lalaki lang, tanginang yan. Mas marami palang, ano, kailangan kang makuha ang malaman sa mga babae kaysa sa lalaki. Like, ano, kunyari, puro lalaki lang kayo. Puro kabastusan lang ang pinag-usapan niya, di ba? Puro babae rin, minsan, pag puro kay lalaki, si ano na ano. Yeah. Kasi ito, nakakasama ko to. Pero pag may babae kasing kaibigan, tapos, kunyari, circle kayo, may babae, may lalaki. Mas mabilis magpalitan ng topic. Tapos, kunyari, may curious ka sa ano bang ginagawa ng babae, ano na hindi ginagawa ng lalaki. Pwede mong itanong sa kanya. Tapos, kung paano ba mag-isip yung babae, kunyari nasa relationship, kasi di ba, lalaki ka, hindi mo alam kung paano mag-isip yung babae. Pwede mong itanong sa best friend mong babae kung paano ba sila mag-isip or paano nila i-handle yung mga sitwasyon. No. Kasi may mga bagay talaga na hindi natin alam bilang lalaki. Babae lang ang pwedeng sumagot. Nagiging ano pala ako dati ano. Pang sarili lang yung Homophobic. Nonchalant. Hindi. Pag mabilis kang magalit sa babae, tawag din misogynist ka. Misogynist? Parang kasi minsan tabang-tabangan tayong lalaki, sinasabi, tangina, hindi natin kailangan ng babae. Lahat ng nagpapatakbo sa mundo puro lalaki. Well, tama nga naman. Pero tangina naman. Paano ka makapag-ano yan? Paano mo makita yung feminine side mo? Kailangan pala may feminine side ka rin na ano. Mga tao din nakakalimutan ng ibang sabihin . Yun, kailangan pala ilabas mo yung feminine side mo na kailangan maging tignan mo rin yung iba't ibang tao, hindi lang yung kapwa mo lalaki lang. Kailangan pala opposite din. Ano ba yung iba? Yung dahil dumaraan Lawak-lawak ng daanan dun sa kabilaw, dito pa dumaan. Ngayon ko na, nagkakapogi. Nagkakapogi sa akin. Pasiklab yan. Pasiklab ko. Buti na lang, kalmado. Daanan Pasiklab eh. Next topic. Ano yung yung madalas mong pinapakinggan ngayon para pampawala ng mapawala ng stress. Parang pag pinakinggan mo yung kanta na yun, parang kahit artist, sabi mga artist, tapos Kanta niya? Ano ba? Parang good vibes lang. Wala akong Ano bang pinapatugtugan na good vibes? Hindi, siguro dati na lang. Kasi ngayon wala na akong music taste . Wala akong, kahit ano na pinapatugtog . Siguro dati yung 2022 pa ata yun, pinaka-favorite kong tugtog yung Muli by Ace, sino ba yun? Si Jay Mondarde? Hindi, yung pinanood natin sa... si Ace Banzuelo? Yun, yung Muli yung kanta niya. Parang nare-relate ko kasi sa buhay ko yun yung kanta na yun. Pero ngayon, wala na.
Wala na akong favorite na katugtog. Masakit yan pero isip ka ang ibang yung good vibes. Good vibes kasi dapat kasi yun, pag naisip mo lang yun, lalo ka lang malulungkot Ibang good vibes na music. Wala talaga Hindi talaga ako nagpapatug. Hindi rin kasi ako mahilig sa palugtog. Lang. Gusto ko patugtugin ko yung nakaka-relate na-relate ko yung Para sa akin kasi yung kunyari pag malungkot yung kanta, lalo ka lang malulungkot Ako kasi binabaliktad ko kunyari malungkot ako. Magpapatugtog ako ng mga rap na diyan, mga pang geng-geng na sigaan para mawala yung ayoko ng pakiramdam na malungkot Pero minsan naman pag kunyari masaya, parang gusto ko naman baliin gusto ko magpatugtog ng malungkot para swabe lang. Wait lang, tignan ko lang yung yung video kong tuloy-tuloy. Ayan tangina, ang bilis po 25 minutes agad Pero sa akin, yung madalas kong patugtugin ngayon mga kanta ni Dayonela. Kasi wala siyang kanta na yung sad song na pang malungkot na kunyari iniwan ka ganon. Wala siyang kantang ganon puro parang yung kanta niya talaga yung pure na yung pagmamahal na paano mo ang lalim kaya nagustuhan ko kay Dayonela, ang lalalim ng niya, yung words niya. Yung pero di ko kilala Tagalog ba yung mga cover? Yung kumanta ng ng Oksihina. Ay. Di ba? Oo, ang ganda ng niya. Ang ganda ng mga lyrics niya. Tsaka tapos yung kumanta ng Sining. May meaning talaga kada words Di ba? Oksihina, alam mo ba meaning nun? Di ba? Di mo alam meaning nun? Kasi ayun, Tagalog yun. Tapos yung makanta niyang Marilag. Ano ba meaning ng Oksihina? Hindi ko nga rin alam. Pinapatugtog ko lang rin Marilag, para alam ko Marilag lugar Marilaw pala yung lugar. Yan. Di ba? Tagalog yun, pero di ko alam. Pero pag kung gusto mo siya malaman, pakinggan mo yung buong kanta para malaman mo kung anong meaning. Tapos sobrang hiwaga niya magmahal lang, parang ginagawa niyang parang ginagawa niyang cartoons yung buhay mo na hindi dapat na nangyayari sa totoong buhay. Kaya niyang gawing imposible. Tapos magkasama sila ng jowa niya. Partner ba sila gumagawa ng music? Hindi, yung parang lahat ng motivation niya sa paggawa ng kanta galing sa partner niya, galing sa partner niya. Kaya so parang tapos yung kinaganda sa kanya, siya, godly siya maka-Diyos siya Parang lahat ng kanta niya binabase niya sa sa kay Lord na Kaya siguro mas lalong gumaganda yung melody ng kanta kasi niya lahat parang binibigyan niya muna lahat kay Lord kung paano niya gagawin yung kanta Kaya sumisikat rin siguro. Oo. Kasi yung yung ibang artist ngayon, puro bembangan yung kanta Oo nga wala na. Puro mas maraming umusbong na rapper kaysa sa Singer. Depende pa rin naman yan pero kung pero art kasi hindi rin naman natin sila masisi kung ganun yung kanta nila kasi subjective yung music art yan kung gusto mo pang bembangan na kanta bala ka pero hindi namin pace yan pang inuman na kanta hindi namin hindi namin yung linya yung ganyang kanta ako talaga mas gusto talaga yung mga R&B na mga pang love song kaya yun search niyo ang ganda niyan. May ibang topic dito. Pag i-explain ko mga ito, may dalawang muro yun. Tangin na, hahaba kasi ng mga topic Nihirap basahin. May sound topic rate Tingnan nga. Yan ito kunyari nasa mall kayo or nasa ibang place kayo tapos naglalakad ka tapos nakita mo yung ex mo rate. Ikaw kontento ka na sa buhay mo. Tapos parang masaya ka na tapos makita mo yung ex mo na nagpaano sa'yo na parang nagpaiyak sa'yo or nagpa-broke days sa'yo. Tingin mo, dapat mo ba siyang kausapin or di mo na siya papansinin?
Ako nga, naging kami ulit dun eh. Tangina, nadaanan ko lang eh. Natawa ng tao. Nakita ko siya sa 7-Eleven dumaan. Pero ikaw mo, tanong parang, alam mo yung topic na yun, naisip mo yun eh. Ikaw, ganun ba sa'yo? So, Sabi mo ba siya? tingin ko dapat, kung gusto niyang kausapin ko siya, pwede, mag-uusap kami, magkakamustahan, update anong nangyari sa kanya. Pero kung ayaw niya, hindi ko siya pipilitin. Pero mas maganda siguro kung mag-uusap kami. Pero hindi dahil sa kakausapin ko siya, hindi dahil concerned pa rin ako sa kanya. Kakausapin ko siya siguro dahil naging parte rin siya ng buhay ko kahit papaano. Yun. Ganun. Eh, paano pag nagkasalubong kayo, tapos may nakita mo siyang ibang kasama na. Na lalaki. Tingin ko hindi na para kausapin pa. Siguro tanguan or para magkakilala na lang. Pero kung gusto mo siyang kausapin, siguro Wala yung lalaki. Oo. Kasi awkward na yun kung ex mo na tapos makikita mong may iba na tapos kakausapin mo pa, di ba? Baka kung saan mo pa mapunta yun, baka umabot pa sa magpangabot pa kayo ng lalaki. Yeah, tangin naman, awkward naman. Ako papakilala ka, ikaw yung ex. Ang tangin eh. Pangit nun. Yung tanong mga ganyan na, kung mga pag balikan ba? Hindi, kunyari, kontento ka na sa buhay mo, masaya parang stable ka na. Tapos one day makikita mo yung ex mo na na magkakasalubong kayo. Tapos parang nginitian ka niya. Kakausapin mo ba siya or hindi? Saan hindi na. Pero yung experience ko dati, kinausap ko siya kasi hindi rin stable yung buhay ko eh. Hindi ka pa masaya, Hindi ko masaya. Parang gusto ko muna mga jawa-jawa eh. Parang kasi ang ganda experience parang makapanood sa palabas, parang uy, nagkita kami ng ex ko ulit. What if maging kami kaya ulit? Asa yan? Nagkausap. Sa akin naman, nagkausap kami sa personal, nagkamustahan, Ayun, tapos naging magjawa na ulit. Tapos nagiwalay na naman ulit kasi wala naman talaga eh. Parang lang kayo sa isa eh. Tawag diyan? Infatuation lang 'yun eh. Parang may pinagsamahan kayo dati tapos nagkita kayo ulit sa personal. Tapos matagal na panahon. Siyempre may spark pa rin 'yun. Oo, pero mas maganda siguro kung kausapin mo pa rin. No, yan. Nag-usap nga kami. Kaso lang, nagkaroon ulit na, nagka-level ulit. Pero kung ngayon, sa ngayong panahon na to, kaya masaya ako ngayon. Pero ngayon, in-work ko talaga maging masaya muna sa sarili. Pero ngayon, siguro hindi na, pero na lang, parang, di na talaga. Ako talaga, di talaga ako namamansin ng tao sa personal eh. Ganun. Kahit kakilala mo. Kahit kakilala ko pa yan. Ngayon, nakasama sa isang taon mo. Kaya nagkatitigan tayo. Pinangina mo, hindi ka na papansinin. Kung wala naman negosyong pag-uusapan. Yan. Ano ba yung mo? Iba pang dyan? Nasa isip ko lang Ito na lang yung sa naranasan mo, ano yung sa relationship, ano yung pinaka worst na sinabi sa'yo ng worst breakup na sinabi sa'yo? Parang pinaka-nonsense na sinabi sa'yo na salita. Para maghiwalay kayo. Yung balak niyang saktan ka talaga o gusto niyang tapusin yung relationship niyo. Tapos may word siya na sinabi na pinaka-worst, yung parang hindi naman acceptable na para ma-end yung relationship. May bago na ako. Oo. May bago na ako. Yun yung sinabi niya. May bago na ako, ayoko na sa'yo, parang gano'n. Oo, may bago na ako. Hindi niya sinabi yung gano'n eh. Sinabi niya lang, bago na ako. Giwalay na tayo. Ano mo tayo na. Ayun yung pinakayo ko, yung bibiglain ako na tayo na yan. Tayo na mo, bakit? Tayo na yan. Okay naman, okay naman. Yung malapit doon, kagahapon lang. Tayo na yan. Aray mo. Tayo na, 6 na buwan tayo, oy. Okay, yun, ganun lang kabilis sa'yo yun. Yan. Aray ka. 6 na buwan kami, kinabukasan, tayo na. Ayun, hindi siya nag-chat, tayo na yan. Pumunta sa sa personal. May bala kami akala ko date lang, magde-date kami sa personal. Ayun, niyaya niya mag-date, tapos nagkita kami. Yun pala, sabihin niya na pala yung words na yun. Personal niya pa sinabi? Personal niya na. Mas masakit yun. Mas masakit yan. Putang ina, wala akong reaction nun. Putang ina. Gumala lang ako.
Stable lang ako eh. Ayun ang stop ball eh. Putang, ano yun? Hindi ko alam sasabihin ko. Ayun, para kasi yung puta, umakit yung dugo ko sa utak pagkasabi eh. Ito, ganun ako bilis yun. Pero wala na akong ibang Sa akin naman, sa akin pinaka-worst breakup line na narinig ko, na sinabi sa akin. Sorry, pero di pa pala ako ready. Oo, tangin yan. Sheesh! Ay, ilang taong ka nun? Basta, mga bago lang, mga bago lang. Wala eh. Kasi hindi naman ako pala na relationship eh. Aray ko! Tsaka di naman ako palaligaw. Mm. Pero sinabi yun, di pa pala ako ready. Tapos, 1 week, may day niya na. Aray ko, Ay, may day ng iba. oo. Hindi, may... Hindi pa daw ready, pero sa iba ready. Ayun. Aray mo. Ano yun, parang ginawa ka lang no? Panapal. No, ano. Di ba, nasugatan siya Bulkasil. nasugatan siya ng lalaki na yun. Mm. Oh, may sugat siya 1 week. Ikaw yung band-aid. Tayo. Eh, yung nag-heal na. Tangina mo. Naging comeback ulit. Comeback ulit. Malas. Tangina, sakit nun. Pero, pag mga ganun talaga, hindi natin, wala talaga silang naman natin kasalanan. alam eh. Kasi nasa stage tayo ng kilig eh. Puro kilig lang eh. Hindi natin mamamalayan na yung kausap pala natin, kung katulad rin ba ng nararamdaman natin, kung kinikilig rin ba. Oo. Mamaya, baka kailangan niya lang ng attention or ng kausap. Yeah. Wala silang kasalanan dyan. Oo. Wala silang kasalanan. Ang ano lang talaga yan sisihin pa rin natin sarili natin. Kasi ano eh. Tayo rin nag-initiate eh. Oo, inamin ka, wala naman siyang ginawang mali. Mali lang ako yung mali. Nag-expect ako. Kaya Yun, na-realize diba? ko, don't expect too much. Don't expect Kasi too hindi much lahat talaga. ng in-expect natin mangyayari. Pero ang yung minsan kasi hinahabol parang gusto natin na ibalik sa atin yung pagmamahal na binibigay natin sa kanila eh. Yun siguro sa tingin mo yung yung gusto Dahilan. mo, pero hindi mo alam na yung balak niya talaga is yan. Ano lang talaga muna. Rebound. Rebound lang muna. Pero hindi mo naman siya masisi kung Masakit talaga. Pero wala Sabay mong magagawa. Sabay notes. Oo. Kung nahulog ka, wala akong kasalanan. Oo, tangina mo. Ay, mga talaga Okay lang, lesson learned. Pag-ibig. No regret. Kailangan yan, masarap kwentuhan niya pag inuman, pag nasa ka na, 30s ka na. Ang ganyan, ang pangit naman kung wala kang pinagdaan ng pag-ibig ng mo, ng kabataan mo, na kwento mo. Di ba? Kailangan, anak ka mo ng maraming experience para marami ka rin kwento sa buhay. Kunyari, may anak ka na, kukwento mo sa anak mo, alam mo na, anak, babae ko dati, kabit-kabit, puro magaganda. Mga dyan sa baba, mga ganyan kwento eh. Okay na yung dalawa daw asawa. Wah! Lupit. Yan. Ano ba dito? Babasahin ko nga to para mag-sink in sa akin yung sinabi kong haba kasi. Lamig oh. May dadaang pang mga netoy. Ano to? Mga performative. Papasikat. Uy, wala akong nadaanan na. Ano ba yan? Tagal ah. Yan nga, ang haba yun. Ano mo? Ano yan? Kasi ganyan. Si-short mo na lang. Ayoko kasi hindi ko na-explain na maayos pag lang, title lang sinulat ko eh. Ito na lang. May dalawang uri ng lalaki. Ano yung mas kadalasang binipili ng babae? Yung lalaking batugan pero Guwapo. hindi, pero hands-on sa GF niya or di kaya yung lalaking inuuna yung lifestyle na maayos pero hindi ganong nakapag-focus sa jowa. Siguro, hindi, yung sagot po dyan, sagot ko dyan,
yung hands-on sa mas attractive yung yung lalaking hands-on sa girlfriend. Pero depende sa edad nila, dalawa. Kasi pag nasa edad na sila ng parang realidad na yung gusto nilang i-build. Oo. Doon sila sa lalaking masipag, Oo. sinuuna yung magiging buhay niya. Pero kung siguro mga 16 to 18 na edad Oo. na yung girl, unahin nila yung lalaking batugan na hands-on sa kanila. Kasi yun yung gusto ng sa edad na 16 to 18, attention pa rin hanap ng mga ganyan mga ganyang babae. Tension talaga eh. Pero, nagkakaroon lang naman kasi ng conflict pag yung tanga na 10 years yung agwat nyo. Babae 16, ikaw 24 ka na. Pukin ang ina mo. Ang ina yan. Minor? Pero kaya di ako naniniwala sa age doesn't matter Yeah. Kasi pero pwede rin kung may pera ka. Oo. Pero kailangan lang. Kunyari, lalaki ka, pera ka, okay na yun. And sa akin naman mas attractive talaga yung lalaki yung hindi hands-on sa babae, parang mas inuuna niya muna yung Sarili niya. kung matanda na, mga nasa Yun nga yung 24 ka na, mga ganyan, 21 to 24. Mas attractive yan. Nagkakaroon na lang talaga ng pagtatala kung nagjawa ka talaga ng minor Tangin, hanap niya na attention. Attention talaga. Date, effort. Yan. Sheesh. Hindi niya alam yung binibili mo pang-date nyo. Hindi niya alam kung paano mo pinaghihirapan. Kaya nga Kaya tapos maraming oras yung babae. Attention. Kaya siguro yun yung yung big factor, no? Tapos yung yan, sa attractive talaga sa babae pag yung lalaki, ay yung babae, pag tanginan yan, pag matanda ka na, tapos hanap po rin hanap ng attention ng lahat, tangina mo. Di ba? Ano yun? Wala kang ginagawa. Ano yan? Pinanganak kang mayaman. Oo, tangina yan. Tapos yung lalaki mo, magagalit ka pag nagtatrabaho kasi walang oras sa'yo. Tangina yan, ano yun? Saan tama mo nun? Kaya siguro, May paghiwalay ka kasi busy lagi. tangina yan. Maghanap ka ng hands-on sa'yo. Hands-on na tambay. Oo. Doon talaga, di ka talaga, ikaw na lang mga ngamit, kakano niya sa'yo, kakabantay. Kaya nga, tangina yan. Yung maganda kasi pag yung babae, hinahayaan lang yung lalaki sa gusto niya. Pagbawalan mo kung alam mong nasa babae naman yan. Kasalanan mo rin yan kung yung napili mong lifestyle ng lalaki na na gusto niya Ay kung yung tinanggap mo siya kahit ganyan yung lifestyle niya Pero yung attractive talaga pag yung lalaki mas nakapag-focus sa iba kaysa Nuna yung mga priority kaysa sa... priority. Kung paano niya improve yung sarili niya. Yun yung mas maganda. Ano pa bang mga topic dito? Tapos meron ding babae, pag sobrang hands-on naman, nakakasakal. Tapos pag naman... Wala. Nakadepende talaga siguro sa age. Pero depende sa inyo kung gaano kayo kabilis mag-mature. Kung anong gusto nyong relationship, kayo naman pipili kung anong gusto, gustong sistema gusto niya. Ano ba? Pero wala na bang question? Meron ba Ang dami pa pero nakakatamad basahin, hirap explain Hindi, ano ba yun? Naniniwala ka ba mas attractive yung lalaki pag mas maraming kaagaw yung kunyari yung lalaki may girlfriend. may girlfriend tapos mas marami nagkakagusto doon sa lalaki. Ano ba yon? Tawag diyan. Naniniwala ba? Hindi, mas ba yon? Mas attractive ba sa babae pag mas marami nagkakagusto sa lalaki o di kaya yung lalaki na yung simple lang, walang nagkakagusto, parang ganun. Mas attractive yung marami nagkakagusto syempre. Kasi siguro yung Hindi, wait lang. Yung iba kasi, yung ibang babae kasi sinasabi, ay, tangina ang loyal naman ng boyfriend ko, walang gano'ng nagkakagusto sa kanya, ako lang. Parang sinasabi, napaka-loyal naman nito sa akin. Mas attractive ba yun kaysa sa maraming marami nagkakagusto, ganun. Siyempre, kung physical lang yung pag-uusapan, mas attractive yung marami nagkakagusto. Pero kung gusto naman ng babae,
Kung yung pipiling babae, gusto ng stricto one na real, na lalaki. Siyempre, doon siya sa Hmm. Pero mas attractive talaga yung yung marami nag-aagusto. Kaya nga marami nag-aagusto eh. Nga. Kasi, Siguro, yun, astig, maangas, varsity, guwapogi. Pag ganun ka talagang lalaki, posibleng wala kang magkagusto sa'yo. yung iba kasing babae, napaka-hypocrite eh, sabihin nila. Gusto ko yung lalaki na Sasabihin lang nila na, hypocrite yung ibang babae sabihin. Gusto ko sa lalaki yung walang hindi ganong hindi ganong attractive para walang magkagusto sa kanya, ako lang. Okay lang gina mo. Yan, ganun. Safe, safe play, pa-safe ka, tawag doon. Tawag doon. Kalimutan ka. Ano ba yun? Basta yan. Play safe. Mga play safe, play safe ka. Ngayon, lakas ng trip mo. Pero, lahat ng babae gusto ng ganun. Mga pogi. Hindi naman sa pogi, gusto lang talaga yung meron kasi yung pangit na na marami rin talagang nagkagusto sa kanya. Yun, sabihin ng, wait lang, yung mas gusto talaga ng babae yung attractive. Das, mas gusto nila yung may chaos yung nag-aaway lagi sila ng jowa niya para may pagtalon sabi. Oy tangina may babae na naman nagkagusto sa'yo sa habang nagba-basketball ka. Lagi nilang yung gusto nila eh. Yung babae Sabihin nila, oy, sino yung nakasama mo doon na may gusto sa'yo picture. Ayun talaga yung tunay na gusto ng babae na ayaw talaga nila ng yung nerd na lalaki na tahimik. Gusto nila may araw-araw silang topic para hindi, gusto talaga nila araw-araw silang may kaaway nila yung boyfriend nila. Parang hintrip nila eh, no? Para sa bandang huli, yung babae yung tama. Diba? Aray mo. Ayun, dalawa yung purpose nila niyan eh. Gusto nila yung yung attractive na marami nagkagusto para pag nagilaw yung lalaki, di tama yung babae, di ba? Ganun lang yun eh. Yung ina niyo. Aray ko. Ganun lang ka. Ano naman sa atin yung babae Ha? Hindi, ibang naman yun. Sinasabi lang natin yung totoo. Hindi, ibang naman yun. Yung iba, bahala yan. Hindi lahat, pero karamihan. Parang ganun lang. Gusto talaga nilang maraming away. Tapos trip eh. Ano ba yung iba dito? Pero anong face mo ngayon, Paul? Di ba self-love ka ngayon? Na, Loving myself. Kyrie. Pero ito yung tanong, kaya mo ba sinasabing self-love ka para mahalin ka ng ibang tao? Kumbaga, ginagawa mong cloud chase yung pagiging self-love mo para makapag-seek ka pa ng attention ng ibang tao? Siguro, to be honest, oo. Ayun. Kasi may mga time rin talaga na feeling ko kailangan ko talaga ng babaeng magmamahal sa Yeah. Pero kung habang di pa dumadating yung ganong tao, pag self-love pa rin, parang mas uunahin ko pa rin yung sarili ko. Pero hindi ako naghahanap Kung naman talaga, kung may darating, mas okay, di ba? Kasi yung self-love, parang sinasabi mo lang yan for kasi parang malungkot ka eh. Pero, lahat tayo kailangan natin ng babae. Biologically, kailangan talaga. Tangin lang yan. Ikaw ba, pero sinasabi mo lang ba na self-love ka dahil parang pambatak mo lang ba ng babae yan? Oo, dati. Sinasabi ko, self-love ako, para attractive ako, para marami akong Kasi pag self-love ka, attractive ka talaga eh, sabi. Iisipin ng babae, uy, tangin na itong lalaki na, iniuna niya yung sarili niya bago yung ibang tao. Para pero yung intention ko lang pala nun, para magkagusto sila sa akin. May dating ka sa babae. Parang yun, kasi tangin na. Sabi, kasi pag naisip nila na marami akong kausap na babae, red flag to, ang dami kinakausap. Kaya minsan sinasabi ko na lang na ginagawa kong pang cloud chase yung self-love ko para magkaroon na ako ng attention sa iba. Ngayon. Pero ngayon nasabi ko na yung pace na yun, alam ko na yung formula, sabihin ko na talaga na self-love ako kahit may maggusto pa sa akin dyan, di ko napapansinin kasi nga, inuuna ko yung sarili ko eh. Parang lang yan eh. Parang yung sinasabing self-love na yan sa ibang naman, yung iba sinasabi nila self-love sila, pero tangina nagiinom sila.
Di ba? Parang, ano yun? Hindi ka nag-workout, tol. Hindi ka nag-exercise. Yung iba kasi, self-love muna ako, mag-iinom muna ako, kainin ko lahat ng gusto ko. Hindi yung self-love. Anong tawag doon? Ha? Anong tawag sa ganun? Wala, mo yun, sinisira mo yung sarili mo. Kaya nga self-love, di ba? Mahalin mo yung sarili mo. Hindi naman pati katawan mo, mahalin mo. Pati yung utak mo, mahalin mo. Yung sinasabi dapat ng self-love, yan, ini-improve mo yung sarili mo. Improve Yan, yourself. nag-exercise ka, nag-aaral ka. Yun yung tunay na, na self-love. Kasi dati yung, yung self-love ko, self-love ako, tapos minsan-minsan iinom ako. Okay, yun. Di ba? Sa likod ng camera, relax mag-inom. Ngayon talaga, ganito yung tunay na self-love. Kahit may umano pa sa yung tao, may mag-orso pa sa yung tao, hindi mo muna siya papansinin kasi nasa pace ka na, kailangan mo munang ayusin sarili mo eh. Ayun. Self-love. Kaya huwag nyo gawin pang That's the cloud chase meaning yan of self-love. Yung iba kasi ginagawa rin ganun eh. Parang Pang cloud chase. meta. Ginagawa nyo meta yung self-love ba? Para makahanap ng Oo. Hi, self-love ka pala eh. Tara, date tayo. Hindi self-love yun. Last trip eh, no? Ano pa ba yung iba dito? Dami kong topic na Sisi ata yan eh. Saan mo nakuha? Sisi? Hindi, iniisip, di ako nag-ano. Yung mga wala na bang AI? nagtatanong sa atin? Ha? Hindi ako naghahanap eh. Hindi ako nagpapapul eh. Ang papakatasin ng tanong eh. Walang katuturan eh. Pag magtatanong kasi kayo, ayusin nyo naman. Para masagot namin na maayos din. Ito may isa pa akong tanong. Pag teenager ka or young adult ka, kailangan mo ba harapin yung stress o ano? Or hindi. Wait lang, hindi. Pag teenage Teenage. or young adult ka, kailangan mo muna hanapin ng stress, saka na yung peace. Parang Kailangan mo muna maranasan yung stress. kailangan mo muna maranasan ba yung stress o Peace. o ngayon pa lang naghahanap ka kagad ng peace. Dapat ka munang ma-stress syempre. Mm. Diba? Sabi nga ni Loni, kung wala ka pang mali, wala ka pang nagagawa. Yun. Kasi Diba? pag na-stress ka, kakamali May ka eh. stress, pag may stress ka, normal yun kasi nasa tumatanda ka na eh. Kaya bago mo bago mo marating yung peace, kailangan mo muna ma-stress. Yun. Oo nga naman. Kasi kung ngayon, naghahanap ka agad ng peace, stress ka. Sunod. Yan. Hindi mo, siguro pag nasa peace ka na, after nun, may stress ka, hindi mo na mahanap yung Kaya nga eh. Para ko yan ngayon, gusto mo na peace of mind. Hindi mo na ako magtatrabaho para may peace of mind ako. O tangin na mo, wala ka ng pera, sunod. Paano mapag nun? Diba? Paano? Diba? Paano ka nun? Paano ka magkakaroon ng peace of mind nun kung wala kang pera? Di mo muna ginalawan. Diba? Kaya kailangan talaga muna ma-stress ka muna ngayon. Dapat ngayong age mo yan, mga 18 to 25, yan. Kaya, Stress. sobrang lakas pa ng mentality mo, lakas pa ng katawan mo eh. Kaya niya pa mag-handle ng stress talaga ng mabibigat eh. Pero pag kanya nasa 40s ka na, 50s ka na, pa-retired ka na, yan, dyan yung peace of mind. Kailangan mo talaga ng Hindi mo na dapat kailangan ma-stress niyan. Kasi magkakasakit ka pag na-stress ka eh. Anxiety ka, Bilis ka na depression ka. matapuan ng sakit eh. No? Oo. Ngayon pa lang, habang matibay ng katawan mo, yan, hanapin mo na agad yung Kunyari, bata ka pa, gusto mong pagtanda mo, hindi ka na magtatrabaho, hindi ka na magkikilos-kilos ka, na lang, gagawin mo lang yung mga gusto mo. Habang pag edad mo ng 19 or 19 to 30, yan, dapat hard work. Yan mo yung ibang ngayon. Mag-isip ka na ng makakatulong sa'yo in the future para at least pagtanda mo, makikita mo na yung peace. Oo. Tignan mo yung iba ngayon na yung mga matatanda ngayon na kung saan-saan na lang. Pero nakakaawa rin eh. Pero Nakakaawa rin. Hindi rin naman nila pwedeng puro awa na lang kasi Oo. Di ba? may Dami opportunity sa mundo. may opportunity sila bata sila eh. Hindi lang nila tinik. Kaya yun. Inuna nila yung peace eh. Yan. Di ba?
Ano na yung ginawa nyo dati, no? Ano, ba't ka nasa ganyang sitwasyon ngayon? Ay, puta mo, bash tayo na ito, mga ganang topic. Kasi mga dami, mahirap na ngayon tao, eh. Ginaganan nyo na ba? Hindi, ano yung tingnan nyo sa positive way. Yun. Yun na tuloy po, kaya bash tayo na ito. Malay mo, doon tayo. Malay mo, mangyari rin sa atin yan, di ba? Kaya nga, oo. Hindi natin alam mangyari in the Kaya nga, future. tayo pa nagsalita nun, sa atin pala nangyari, no? Pagtanda natin, ganun tayo. Peace of mind Sa kayo kwarto dyan. tayo, nagre-red doors, kahit tangaling turok. Kaya nga, yun. Sabi niya, uy, nag-peace of mind ka dyan. Nature trip kayo, peace of mind? Yung peace of mind yan, ah. Ano yan? Ano pa rin yan? Tandaan niyo, mahirap kayo yan. Hindi, hanapin niyo rin, man. Mag-chill lang kayo. Pag napagod kayo, pahinga kayo. Diba? Ganun lang, Yun lang ang buhay. Ang buhay parang life. Sa'yo, ano yung pinaka-the best, ano yung pinaka-the best mindset para maging masaya? Makontento. Ay, makontento ba? Hindi hindi yung sarili mo, kung ano yung The best. ginagawa mo sa ibang tao. Para Sa'yo, sa'yo, sarili mo, maging masaya. Ano yung dapat, mindset. mindset mo sa ibang tao? Para maging masaya ka. Oo. Ano? Paano ba? Mawala ng pakiata. Siguro. Pwede naman, oo. Nonchalant. Oo. Kasi, kunyari, hindi mo iisipin yung ibang tao, magpo-focus ka sa sarili mo. Mapoprovide mo yung gusto mo, di ba? Oo. Kasi makasarili ka nga eh. Mm. Siguro ayun yung doon ka magiging masaya. Pero may mga advantage and disadvantages yan eh. Pero tingin ko yan, dapat maging nonchalant para maging masaya ka lang, masaya ka sa sarili mo. Yun, tama nga naman. Pero yan sa ibang yun. Yun yung pinakakaramihan dapat na ginagawa. Kailangan maging talaga. Huwag mo manang pansinin yung iba. Tingin mo ba, ikaw pero, tingin mo, anong dapat mindset para maging masaya? Para sa akin, maging mapagbigay eh. Oo, kasi, Give. ha? Mapagbigay kasi, yan. Pero iba-iba tayo ng tao eh. Minsan kasi, nakadepende sa sitwasyon ng tao yan eh. O yan, ako, mahirap ka naman magbigay ka pa, no? Kaya nga, yun. Parang gago niyan. Ako kasi nagkakameron din naman ako kahit minsan, di ba? Tangina, dati pa lang, meron naman talaga eh. Wala naman magdamot pa ako. Kaya, ayun, minsan nagkakaroon ako ng provider mindset na kailangan, hindi naman sa hinahabol ko yung, yung validation nila. Kailangan ko magbigay para magkaroon ako ng validation. Parang masaya ako pag nakakatulong ko sa ibang tao. Kunyari, mabilis ako lapitan. Tangina masaya ako. Parang mas magiging yung nila, yung positive yung Tingin nila sa'yo. tingin nila sa akin kasi mas madali akong lapitan eh. Parang ganun. Doon yung form na doon yung way ko para maging masaya, maging maganda yung feedback sa akin ng ibang tao. Yun. Pero pwede naman yun sa'yo, yung maging nonchalant ka muna. Nakadepende yun sa sitwasyon eh. Huwag mo kausapin, kaya lalo na kung toxic yung pinagsasabi. Yan. Okay lang. Anong na ba tayo? Ilang oras na? 1 oras na. Madam, bilis ah. 1 oras? Oo, 1 oras na eh. Ano? Isang oras na pero yung tao rin nakapayong tulog na ata. Ha? Nasa payong. Yan eh. Ang dami kong topic dito na naulit ah. Ayan magbigay ka ng ng isang bagay na hindi alam ng ibang tao tungkol sa'yo. Ano ba? Hindi, ano ba yun? ikaw muna. Magbigay ka ng bagay na hindi alam ng tao na meron ka.
Hindi nila alam ba tungkol sa akin, ano. Ano, pag nagpo-podcast ka, kailangan, ano, bulgar ka eh. Kailangan alam ng tao lahat sa'yo, pero ano. Hirap na. Tangina, wala rin ako naka-reading, ano na. Tinanong ko lang, ah. Magbigay ka ng mga bagay. Ano kaya? Bigla ko rin din naisip yung tanong ko na yan, ah. Ayan. Ang hirap eh. Kailangan kasi pag nagpo-podcast ka, kailangan bulgar ka eh. Kailangan alam na nila lahat ng tungkol sa'yo. Sige na, skip natin yan. Skip. Siguro last, ano na to, last topic na to. Naniniwala ka bang babae lang yung nalalabat per sight? Hindi. Paano? Siyempre, ako bilang lalaki, naranasan ko rin yun eh. Paano? Lahat naman siguro na ano, na Lalabat. tao na nagaganan. Nalalabat per sight? Paano? Sa tingin mo, sa experience mo, paano? Ano, pag may kunyari, makasalubong mo yung ano, ideal girl mo or ano, yung crush mo talaga, yung mga ini-imagine mo, tapos makikita mo. Hindi mo bibigay lang, hindi mo labo, ano yun, no? Ay, Yun, ibig sabihin yan, pag ganyan ka, mas ano, mas may, ano nga talaga, may, ang tawag dyan, may, anong tawag doon? Ang tawag doon? sa Ano, may, ano ka talaga sa babae, may, standard. oh yun, may standard ka talaga sa isang babae na kailangan, focus ka lang kung ano yung meron sa kanya. Kung anong talaga. Kaya maganda, maputi, ayan, ganun. Dapat talaga ganun, may standard ka. Mm. Yung standard kasi, kunyari, ma-reach mo na yung standard mo, magiging masaya ka. Di ba? Kasi nga, nakuha mo na yung gusto mo talaga eh. Sa'yo na ano mo talaga, na sa Oo. kailangan ay yung lalaki talaga na labat per sight din. Oo. Kunyari unang kita mo dun sa babae, parang ano, siya na talaga ganon. Tapos kaya may nakita ko ang isa, hindi siya. Pero hindi naman siguro na ano, masasabi mo siya talaga niya, nagkita na kayo. Siguro kung magka-communicate kayo, tapos magkaroon kayo ng something, doon mo masasabi na ano. Yun. Para sa akin kasi ano eh. Ano, para sa'yo, nalalabo per sight din ba yung mga lalaki? Hindi, tanginang yun. Para sa akin hindi. Bakit? Kasi ano eh. Kunyari ano, yung lalaki ano, kunyari, ayan, nakita ko siya maganda. Di ba crush ko yan? Tapos biglang may ano, may pumasok pala na ano, na maganda. Ito ano, crush ko rin yun. Ako parang ganun. Kunyari, ayan, sa ano, sa... Hindi, pag maganda kasi, yun talaga, Oo, pero kahit pa mag-commit, kunyari magjawa na. Pero kunyari magjawa na, ano, kunyari yung babae yung ano, unang nag-initiate na ano, na gusto niya ako. Gugustuhin ko rin siya. Kailangan gusto ko rin. Paano kung yung ate mo yung una kong nakilala? Yun yung magiging gusto ko. Hindi ikaw. Di ba? Ganun yung ano sa lalaki kasi yung babae lang talaga yung nagmamahal ng ano, ng unconditional. Yung parang yung lalaki talaga hindi eh. Hindi ko masabi nagmamahal ng lalaki ng conditional. Kaya mas una ko nakilala yung pinsan mo kaya sa'yo. Baka sa'yo mahalin ko, hindi ikaw. Yeah, parang ganun yun sa akin eh. Hindi yung nakapokus ka lang, hindi yung kaya nakita ko yung yan, nakita ko siya yung babae na yan. Tapos ano, kahit ano pa yung traits na meron siya na kagad yung mahal ko, parang ganun. Hindi yung ganun. Kaya kung nakita ko na ano, mas maganda yung ate mo, mas maayos siya, kausap kaya sa'yo. Tapos siya yung unang nag-initiate na ano, na gusto niya rin ako. Di yun yung mahal ko. Di ba? Oo, pwede. Kaya sa'yo, putang ina. May ganun talagang lalaki. Ako, ganun ako, putang ina. Na ano, na, kaya rin yung, yun. Kaya rin yung kaibigan naman, ano, yun yung unang nag-chat sa akin.
na gusto niya ako, edi yun. Kung ikaw, di ka naman nag-chat sa akin, tapos sabihin ko, mahal kita, hindi Ayan yan. Kung, ay para sa akin kasi, mas gusto ko yung mahal ako kaysa sa mahal ko eh. Ikaw siguro ganun. Gusto ko yung mahal ko kaysa Yan siguro yun sa'yo. Kaya nga try ko naman pareho, pero hindi, doon talaga ako na mas nagiging masaya sa mahal ko eh. Ayun, yung mahal mo talaga, no? Doon talaga ako nagiging honest and hands-on. Oo. Ako kasi, Wala na yun. Ako kasi, mabilis ako ma-attach eh. Natutunan ko mahalin agad yung tao. Kunyari, mahal ako, sabihin, may gusto pala ako, sabihin sa akin, may gusto ako sa'yo. Kaya kinabukasan, gusto na rin kita eh. Ganun kabilis na eh. Ayan yan, di ba? Bilis ng buhay. Oo, mabilis lang ako ma-attach. Kaya mas gusto ko talaga yung mahal ako eh. Kasi, tangina, ba't mo ako, di ba? Parang konti lang i-adjust mo eh. Hindi ikaw lagi mag-adjust. Para sa akin, tangina, idol mo ba ako? Parang para sa akin, tangina, paano ako nagustuhan nito, di ba? Ano ba nakita niya sa akin maganda na hindi ko nakikita sa sarili ko? Ba't siya nakikita niyang may maganda sa akin tapos ako wala ko nakikita maganda sa sarili ko? Di ba? Parang ayun, tangina mo, gusto na rin kita, di ba? Ganun lang kabilis. Nakita mo agad yung nakita mo agad yung worth ko eh. Asa tao eh. Di ba? Ngayon, kaya ako, mas na-attract din ako sa'yo. Magiging masaya ka ba doon? Ako talaga, magiging masaya ako doon. Kahit ano pa yung itsura mo, kahit ikaw pa yung pinakapangit na tao sa mundo, tangina yan. Kahit ikaw pa hindi pinaka-attractive, walang nagkakagusto sa kanya. Once na umamin ka sa akin, tapos nakita mo kung ano yung maganda sa akin, ano yung maganda sa puso ko, nakita mo lahat ng maganda na ginagawa ko, tangina, gusto na rin kita. Ganun Kaya mas gusto ko talaga yung mahal ako eh. Ako mabilis lang ako matuto, mahalin yung tao eh. Yung sa'yo kasi, di ba, kailangan Ako kasi, gusto ko, pinaghihirapan ko eh. Ngayon, sa'yo, talaga. Yung sa'yo traditional. Feeling ko kasi mas worth it yung ganun eh. No, yung sa'yo kasi pang traditional, mas maganda nga yun sa'yo. Traditional yan eh. Sa'yo kasi meta na ngayon eh. Oo. Ano na ngayon eh. Kaya 21st century na. Kaya Wala eh. Pero ako naman, maglalove back naman ako eh. Bakit ba? Di ba? Ang tanong, wala naman nagkagusto sa akin ngayon eh. Di ba? Wala akong gusto sa akin. Ang yan nyo. Yun nyo. Amambo na. Ilang minutes na, Per? So, wait lang. Ano ba? Baka na tayo, no? Yung last topic na namin. 1 hour 7 minutes na tayo. Siguro, okay na rin yun, no? At makakain na kami. Ayun yan. Sa pala kung gusto niyo, dito sa UP, kala nyo food court lang meron dito. May restaurant dun sa kabila. Hanapin nyo lang. Pero, hirapan namin nun eh. Kung gusto niyo sa UP, di ba kayo legal, date, pwede rito. Di kayo legal, nag-date ka, minor, hinahanap kayo ng magulang nyo. Dito, date ka dito. Mahirap, di kayo mahanap dito. Di kayo mahanap dito. Para sa kayong kunyari, mag-date ka na, minor, kaya, 21 nga, jowa mo, 15. Punta ka dito. Ganda rito, tol. Taguan ka dito. Mga tao rito, walang pakialam. Walang pakialam. Basta medyo aesthetic kaya, huwag kayo mukhang late bloomer. Ayoko sabihin Bisaya, kaya yun ang mga patawat eh. Gusto ko yun. Saka di ako homophobic pa kayo ginagawa ko lang tatawanan. As gusto nyo rin mga aesthetic picture, yung mga yan, gusto na pang my day. Pwede rito. Mahilig lang kasi nature, yan dito. Walang bayad dito, pasok lang kayo. Kaysa naman dun sa Basta wag lang magnanakaw kasi mahirap lumabas rito. Mas mahirap lumabas dito kung may gagawin kayong mali kasi school to eh. Ayun, siguro sa wakas nakapag-podcast na rin ito na siguro yung After 4 months. After 4 months. Siguro tuloy-tuloy na to. Tuloy-tuloy na yan. Makahanap rin tayo ng mga tamang chemot. Sa mga pasensya na sa mga gustong mag-guest na wala, hindi ko muna kasi na-busy rin ako sa school Hassle din kasi yun eh. Hassle. Siset pa ng schedule nyo, siset pa sa schedule namin. Oo. Kaya medyo hassle. Pero darating tayo dyan sa point na yan kung papalarin. May mga view na kami na magandang may mga na-pin na kami na magandang view na para pag-podcasten. Sa ngayon muna kami lang muna talaga magpo-podcast. Pero sige, ito na siguro yung Outro na. This the episode 21 of Nature's Podcast. And 3, 2, 1 out. Tangina, walang matinong
Outro. Walang matinong intro ah. Fair, go tayo thumbnail, fair. Ha? Thumbnail.